High School AM. Radyo High School AM. Radyo High School AM. Ang himpilan ng bawat mag-aaral. 23 cities, municipalities, one province, RHS. Tanda po dahil magsisimula na po ang bagong palatuntunang Kabitenyo sa radyo. Kabitenyo sa radyo. Kabitenyo sa radyo. Sa radyo High School AM. Ayan. Magandang hapon po kayo po ay nakikinig na sa kauna-unang pagsasayang papawid ng Kabitenyo sa radyo High School AM, mapapakinggan din sa radyo Binakayan AM. Ito po ang inilingkod, Arkin Juan David Cabayaon. Narito po ang mga balita sa Cavite. Mga kabalitaan, pasintabi po sa mga ibabalita namin ito sa Kabitenyo sa radyo. Isang paslit, batang lalaki sa bayan sa Dasmariñas, Cavite, patay sa pananakit ng kalibin partner ng kanyang ina. Nabalita ko na ito kanina sa super nasikot sa hapon, Cavite Wine. Grabe talaga itong balitang ito. Okay. Ito na, sandali. Okay, ito na. Batang ito na. Ayon sa salaysay, nakita na hinampas ng tsinelas ang bata na nakainabang suspect ng naganap ang krimen. Kinabukasan, natagpuang patay ang bata na may mga pasa sa katawan. Sinakal di umano ang biktima. Sinampahan ng kaso ng suspect ang murder, subalit itinanggi naman ng suspect ang mga paratang. Samantala sa mga balita, Villar at Revilla patuloy ang nakukuhang suporta mula sa local official sa buong bansa. Patuloy na kumakalap ng suporta mula sa lokal na opisyal sa buong bansa sina Representative Camille Villar at re-electionist Senator Ramon Bong Revilla Jr. Habang papalapit ang midterm elections, parehong members ng Villar at Revilla ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas at nagsasagawa ng mga kampanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kamakailan nagsasagawa ng pangangampanya si Villar sa lokal na pamahalaan ng Laguna kasama ang Nacionalista Party. Ilan sa mga nag-endorso sa kanya ay si Mayor Danny Uy, Mayoralty Candidate Danny Mirnabel Uy, si President Rosendo So, at mga board members na si Louis Sison, Isong Bosco, pati na rin ang mga member ng mga civil society organizations, mga lokal na residente, magsasaka, senior citizens, guro at iba pa. Isa rin sa mga tumulong kay Villar at si Tato Abrenica na nagpapayag ng tiwala sa kakayahan ni Villar sa serbisyo publiko at sa kanyang impressive background sa corporate world. Pati na rin si Mayor Dickerson Villar mula sa Santo Tomas at si Mayor Kevin Tan ng Pasarubio na nagbigay ng kanilang mga suporta sa kasagdagan ng kampanya ng Alyansa. Suporta rin ang ibinigay ni Pangasinan Governor Ramon Huico III at iba pa mga lokal na opisyal. Samantala tinanggap naman ni re-electionist Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang pagkilala bilang kadapitan ng lalawigan ng Capiz bilang bahagi ng suporta ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa kanyang kandidatura. Ang honorary title ay nanunsyo ni Capiz Governor Fredonil Otto Castro bilang paggalang sa patuloy na suporta ni Revilla sa probinsya at sa mga mamamayan ng Capiz sa loob ng maraming taon. Sa huling halalan ng 2019, isa si Revilla sa top 5 candidates na may pinakamataas na bilang ng boto sa nasabing probinsya. Samantala sa mga balita mula sa labas ng Cavite. Arestado ang isang lalaki matapos pagsamantalahan ang dalawang minor de edad na stepdaughter pati na ang kanyang 4 na taong gulang na sariling anak sa San Pablo, Laguna. Ang suspect umano ang nagbabantay sa mga anak nito habang sa Saudi Arabia ang kinakasama nito upang magtrabaho. Nagbabanta umano ang suspect na papatay ng kanilang sariling ina at lola sakaling magsumbong ukol sa ginagawang kahalayan ng ama. Ayon sa dalawa nitong stepdaughters, gumagamit din umano ang suspect ng mga pinagbabawal na gamot. Nalo na.
At sumayin niyo po ang kabuuan ng mga balita sa loob at labas ng Cavite. Ito ang Caviteño sa Radyo High School AM at mapapahingan din sa Radyo Binakayan AM. Ito ang inilingkod, Arkino Numit Kabayaon. Ito po ang inyong pinagkakatiwalaang tamagbalita ng Caviteño at Kabataan. Caviteño sa Radyo. Caviteño sa Radyo. Caviteño sa Radyo. Sa Radyo High School AM. Ang oras po ay 13 minutos bago mag-alas 6 ng gabi. Internet radio na. Live pa sa sunod na po ang balitaktakan sa hapon sa Radyo High School AM.